Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi yung makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. God bless you. You make me feel brand new. Ano ba yan? Ang baboy naman. Hindi ako makatawa ng masayang-masaya. Hoy, Mama Tanya, kumusta ka na? Buhay pa, no? Hindi pa ako mamamatay, hindi pa ako kunin ni Lord. Alam mo naman, masamang damo, matagal mamatay. Tama! Ikaw ba mabait ka? Mabait ka ba? Ano yan? Mabait ka ba? Oo, mabait ako. Ay, hindi Ang bait mo naman sana kunin ka na ni Lord. Dinabawi ko na pala ang aking mga pinagsasabi. Ang sinungaling ko nga eh. Mabait ba yung sinungaling? Hindi. O hindi, diba? So, ibig sabihin, sabay tayo mamamayapa. Mayapa agad? Ilang generation pa. Mayapa agad? Hindi ba pwedeng hingalo muna, Mama Tanya? Oo nga. Excited tayo. Sa bagay ako, Mama Tanya. Anytime naman pwede na akong kunin ni Lord eh. Kasi meron na akong memorial plan. Yun lang. 650 a month. Ikaw mo, meron ka na. Wala pa. Kuha ka sa akin. Meron ako kilalang AE. May porsyento ako doon. Pero di ba, Mama Tanya, napag-uusapan na lang natin yan. Let's face it naman talaga, na talagang doon at doon din tayo darating. Di ba? Sa dust tayo nagmula, sa dust din tayo. Correct. So, walang dapat ikatakot. Kaya ako talaga, hindi ako natatakot na kumuha ng memorial plan. Oo. Kasi ayoko naman Practical yan, no? Correct. Na paghahandaan. Mamamatay na lang ako, bibigyan ko. Oo, bibigyan mo pa ng problema yung family mo. Correct. Makapag-candy nga dito. O kaya sa mga gusto pong kumuha ng memorial plan, kumuha po kayo sa akin para meron akong porsyento. Ano Racket pag may time. Meron ako pa-promo. Pumunta niyo, may pa-promo ako ngayon. Ano? Buy one, take one kabaong. Kala ko libre barong eh. So, pwede rin. Napag-uusapan yan. Libre make-up, di ba? Pwede rin. Diba? Basta napag-uusapan yan. Kung gusto rin nila, meron din akong promo na buy one, take one na kabaong, tapos meron pang libreng kape. two nights. Ito, Mama Tanya, two nights. Oo. Free breakfast, mga ganyan. Oo, mga ganyan. Ano ba yan? Ang hirap tumawa. Yung tawa ko, kasi puputok eh. Puputok isa sabog. Sabog eh. Ano ba yung Mama Tanya, na-miss kita ha. Na-miss din kita. Si Mama Tanya po, na-miss niya tayo, sigurado ako, dahil kasi hoda may nararamdaman pa rin siya, pumasok pa rin siya ng Love Radio ng Yes FM. Oh, kumusta ka naman? Kumusta ka sa pagchika mo kanina? Alert, awake, enthusiastic. Ano yun? Kaya naman, ayan o. Anong kanta yun? I'm alive, pang bata. Ay, anong? Sa preschool. Talaga? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Ayan tayo eh. Bago mag-umpisa yung klase, kapakantahin mo ng gano'n. Bakit alam mo yan ha? Meron ka na ba pinapadidi? Nakadidi na. Longo ka. Hirap tumawa si Raka. Hindi nga ba ako? Itawa ko. Sige na nga, ipakilala na natin yung mga gagal. Ay, Mama Tanya, eto muna ha. Sa mga nakikinig po ngayon, kapwa kabisyo, dapat po hindi nyo ma-miss yung drama ngayon. Correct. Kasi meron pong isang monarch monarch pala. Uy, mukha lang monay. Grabe ka naman. Monarch. Magbibida-bida ko din. Yan. Siyempre, magbibida po bilang Marvin. Walang iba kundi si Chico Loco. Alright.
At syempre, ang gaganap, si Chari ang kanyang girlfriend. No? Yes, at girlfriend. si Chari ay gaganapan ni Rocky Terra. Gaganapan naman bilang si Lori. Gaganapan niya ni Lala Banderas. Tapos si Rico Paniero bilang Dave. At ang Mother Lily, makikilala niyo soon. Siya si Friend ni Rakitera sa 6 to 9 na programa. At syempre, ang tatay, gaganapan po ni Diego Bandido. Ito po ay mula po sa panulat ni Gani J. Halamanan. Alright. Itinawag po last January 21, 2013. So, wag na nating patagalin pa mamataan niya. Baka pumutok na yan. Tsaka para makadahak ako. Oo. Nararamdaman ko yung sipon mo eh. Nararamdaman. Push! Mamataan niya, push! Thank you, napaka-supportive mo talaga. Einer. Pati sa sipon. Einer! Sige na. What our friends are forced. Alright. Ito na nga po ang kwento ni Marvin sa Papa Jack's True Love Conversations. The drama special. TLC. Marvin! Oh, 30 Papa Jack. from Tondo. From Tondo. Alright. You have a problem? Meron. Really? Actually, noon pang problem to eh. Up to now, ano pa rin. Sa abot Hindi ko ng alam. makakaya ko po, okay lang ba? Okay. Okay. Kwentuhan niyo po ako. O yun, kasi yung misis ko, dati, ano siya, flight attendant. So, ako, nagbi-business ako dito sa Pilipinas. Okay. Until, nung nag-umpisa kami sa chat, ganun. Chat, everyday yun. Regular na, kumaga habit na namin. Tapos, paano ba? Tumagal din yung relationship namin nung umpisa sa chat. Hanggang sa, ang naging routine namin, nakikita lang kami pag magbe-vacation siya. TLC. Talaga, Chari? Uuwi ka na ng Pilipinas? Yes, Marvin. 1 month ako riyan. Nakahingi na ako ng vacation dito sa pinapasukan kong airline dito sa Saudi. Kaya magkikita na tayo. Talaga, masaya ako, Chari. Parang hindi na ako makapaghintay. Don't worry, malapit na yun. Kailan nga? Ayokong sabihin sa'yo. Gusto ko i-surprise ka. Ang daya mo naman eh. Ayaw mo bang salubungin kita sa airport? Hindi na. Sasalubungin naman ako ng family ko eh. Basta, just wait for me. Pagdating ko dyan, tatawagan agad kita. Promise? Promise! Saka, ikaw ang dahilan ng pag-uwi ko, Marvin. Dahil may surprise nga ako sa'yo. Talaga? Ano naman yon? Pag-uwi ko na nga lang ng Pilipinas. Masyado mo akong ine-excite, Chari. Sige na nga, hihintay na lang kita. And make sure na masusurprise talaga ako. Kaya pala masaya ka, tol. Dahil magkikita kayo ng girlfriend mong balikbayan. Dumating na pala siya. Oo, Dave. Sabi nga niya, may surprise daw siya sa akin. Wow! Tol, nagbalot ka ba kagabi? Uminom ka ba ng energy drink na sagana sa ginseng? Bakit? Tol, baka mapalaban ang tangdang mo. Dapat nasa good condition ang alaga mong panabong. Praning ka talaga. Bakit, Marvin? Huwag mo sabihin, hanggang hawakan lang kayo ng kamay at tukaan lang ang mangyayari. Dapat may derby. Hinasa mo na ba ng husto yung tari mo? Baka mapuro yan. Huwag ka magulo dyan, Dave. Nirerespeto ko si Chari. Kasama sa pagrespeto na paligayahin mo ang mahal mo. Sabi nga sa kanta, di ba? Ang gusto ng babae, maginoo. Pero medyo bastos. Saka ano pat, nagbakasyon siya kung wala namang mangyayari. Ang dumi talaga ng isip mo, no? Oh, ayan ang 10 piso. Oh, anong gagawin ko rito? Ipambili mo ng scrubbing pan para may pangkuskus ka sa duming nakakapit dyan sa utak mo. Yung bang surprise na sasabihin mo sa akin, Chari? Oo, Marvin. Na ipapakilala na kita sa family ko. Nakaka-surprise nga yan.
Bakit? Ayaw mo ba, Marvin? Siyempre, gusto ko. Ganun naman pala eh. Kaya nga, doon na tayo magla-lunch sa bahay. Nagpanda na ako kay mama ng mapagsasaluhan natin. Kaya tara na, tuloy na tayo sa house namin. Nasabi ko na rin sa kanila na isasama kita para ipakilala. Okay. No problem. Saka matagal na rin nilang alam yung relationship natin, Marvin. Di... Nasabi mo na rin sa kanila ang nakaraan ko na separated ako? Oo. Wala akong tinago sa kanila. Pa, ma, siya po ang boyfriend ko, si Marvin. Kamusta po kayo? Okay lang kami. Saan ka ba nagtatrabaho, iho? May small business po ako. Yung po ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Mahusay po sa business yan si Marvin, pa. Hiwalay ka raw sa asawa? Opo. Matagal na po kaming hiwalay. Bakit kayo naghiwalay? Bata pa po kasi kami nang magbakasal. Marami po kasi kaming pagkakaiba. Laging may pinagtatalunan at hindi pinagkakasunduan. Kahit maliliit na bagay lang yon. Kaya nauwi sa pakikipaghiwalay. So wala na kayong komunikasyon ng dati mong... Ma, para naman kayo investigador kung makapagtanong yan. Anak, gusto lang naming malaman ang ilang bagay tungkol sa kanya. Pero Papa, baka hindi po komportable si Marvin na pag-usapan natin ang tungkol sa past niya. Saka lalamig na po yung pagkain natin. Mabuti pong kumain na po tayo. Ate Chari, lunchtime na! Halina kayo! Mapa, tayo na po muna sa table. Uy, halika na Marvin. Masarap magluto si Mama. Tiyak na magugustuhan mo yon. Ba't malungkot ka, Ate Chari? Dahil ba sa ginawa kanina ni Mama at Papa sa boyfriend mo? Oo, Lori. Harap-harapang pinakita nila kay Marvin na parang ayaw nila rito. Di ba ganun daw talaga ang magulang? Hindi nila ipinapakita kung gusto ba nila o ayaw ang isang guy para sa kanilang anak. Pero, nafe-feel ko na ayaw talaga nila kay Marvin. Siguro, dahil hindi pa nila ito kilala. Saka ate, first time lang silang nagkita, kaya ano bang ina-expect mo? Kung sa bagay. Pero ang gusto ko kasi, Lori, ang lalaking mapapangasawa ko, makakasundo ng parents natin para walang maging problema. Hindi ko gusto ang lalaking yon para sa ating anak. Ako man, Belinda. Hindi ang tulad ng Marvin na yun ang gusto kong mapangasawa ni Chari. Hiwalay pala siya sa asawa. Malamang hindi magandang ugali niya kaya sila hindi nagtagal. Ano bang gagawin natin, Pablo? Sa tingin ko'y mahal na mahal siya ng anak natin. Dahil ipinakilala na siya sa atin. Kung gumawa kaya tayo ng paraan para maghiwalay silang dalawa. Kaya pala, parang problemado ka. Dahil hindi boto sa'yo ang parents ni Chari. Ganon na nga, Tol. Hindi ba nila direktang sinabi sa akin, pero ramdam na ramdam kong ayaw nila eh. Madalas ka bang pumapasyal sa kanila? Oo. Habang narito sa bansa si Chari at nagbabakasyon, madalas akong pumunta para mapalapit din ang loob sa akin na magiging in-laws ko. Pero para akong estranghero kapag naandun. Ganun talaga. Mahirap i-please ang mga in-laws. Hindi naman silang pakikisamahan mo, di ba? Kung hindi si Chari. Ang mahalaga, nagkakaintindihan at nagmamahalan kayo. Okay na yun. At kung talagang kayo, pasasaan ba't matatanggap ka rin na maging bahagi ng kanilang pamilya. TLC. Ayun nga, after mga 2 years na ganun kami, ganun ang buhay namin, nag-decide siya na mag-settle na magsama kami dito sa Pilipinas. Okay, Marvin, she decided or both of you decided? Kaming dalawa. Okay, kasi yung kwento mo, nag-decide siya.
Sensya na, ha? Kaming dalawa. Oh, yan. At least alam natin. Oh. TLC. Marvin, ayoko na nakikita ka ng ganyan. Malungkot. Hindi ka ba happy na okay na tayo? Pumayag na akong magsama tayo kahit tutulang parents ko. Paano ako magiging masaya? Ilang araw na lang, aalis ka na. Babalik ka na sa Middle East para sa trabaho mo. Ayoko man pero kailangan, Marvin. Pero huwag ka nang malungkot. Di ba nandiyan naman yung internet, may Facebook, may YM. Maraming ways para magkausap tayo. Gaya ng dati nating ginagawa. Masaya na tayong magka-chat palagi. Alam ko yun. Kaya lang, iba na ngayon. Saka may takot ako, Chari. Saan? Baka may matagpuan kang iba. Baka ipagpalit mo ako. Ba't ka ganyan mag-isip, Marvin? Wala ka bang trust sa akin? Saka, di ba, pumayag na akong magsama na tayo. It means I want to be with you for the rest of my life. Yun nga lang, kailangan kong bumalik sa abroad. Di mo kasi maaalis sa akin yun, yung matakot. Alam ko kasi hindi boto ang parents mo sa relasyon natin eh. Ayaw nila sa akin. Siguro dahil sa sitwasyon ko, separated ako. Meron akong dating asawa. At sa tingin nila, hindi ako karapat dapat sa'yo. Marvin, mahal kita. At kahit ano pang sabihin ng parents ko, kahit ilang ulit pa sila tumutol, I will follow my heart and what makes me happy. At yun yung makasama ka. Salamat, Chari. I love you, Marvin. I love you more, Chari. I love you. Baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. That's right. Baby, it's worth it all for you. And her making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me fast. You can trust in me. Our love will ever last. Hello, anak? Kamusta ka riyan sa Saudi? Okay lang po ako, Mama. Si Marvin po, pumapasyal po ba dyan? Sabi ko po kasi sa kanya, kahit wala ko riyan sa Pilipinas, gusto ko po bumibisita siya sa inyo. Minsan nagagawi siya rito, pero nagmamadali ring umalis. Dinadala lang yung ipabibigay mo. Anak, ayoko na sanang ipaalam pa ito sa'yo, pero minsan nakita ko siya. May kasamang babae. Di kaya nagkabalikan na sila ng dati niyang asawa at hindi niya sinasabi yun sa'yo? May sarili na po pamilya yung ex-wife niya, Ma. Sino yung nakita kong kasama niya? Anak, sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan ng lalaking yun? Baka habang nariyan ka sa Saudi, may iba pang karelasyon siya rito. Ma, hindi po yun gagawin ni Marvin. May tiwala po ako sa kanya. At may promise po kami sa isa't isa. Alam kong hindi niya po ako lulukuhin. Ayaw mo akong paniwalaan? Ma, mahal po ako ni Marvin. Anak, ano bang ipinakain sa'yo ng lalaking yun para magtiwala ka ng sobra-sobra sa kanya? At maging sunod-sunuran? Ma, hindi po ito yung tamang oras para magtalo tayo. Saka sana po, maintindihan niyo po yung naging desisyon ko. Iyon nga ang problema. Hindi ka namin maintindihan ng papa mo. Para kang mauubusan ng lalaki. Pati kami napapabayaan mo nang dahil sa kanya. Hindi po totoo yan. Ginagawa ko pa rin po yung tungkulin ko bilang isang anak. Nagpapadala pa rin naman po
Hindi na gaya ng dati. Ewan ko sa'yo, Chari. Dahil sa Marvin na yon, malaki ang pinagbago mo. Bababa ko na tong telepono. May importante pa akong gagawin. Wala na yata kaming magagawa pa. Maraming oportunidad ang nawala sa amin dahil sa lalaking yon. Mag-a-abroad ka, Marvin? Oo, Dave. Humina na kasi tong business na itinayo ko eh. Kaya naisip kong sunggaban yung opportunity na sinabi ng pinsan ko para makapagtrabaho sa ibang bansa. Saan namang bansa? Sa US. Tutulungan ako ng isa kong kamag-anak na nakabase doon. Di ba masarap naman ang buhay mo dito dahil nagpapadala sa iyo buwan-buwan si Chari? Tol, hindi ko pwedeng iasa kay Chari ang lahat. Ako ang lalaki. Okay lang ba sa kanya na mag-abroad ka rin? May napag-usapan na kami. Kaya nga sa susunod, hindi na siya babalik ng Saudi. Uuwi na siya next month. Kaya pala, nagdesisyon kang huwag bumalik sa Saudi dahil yun ang ibig mangyari ni Marvin? Opo, Papa. Yun po ang napagkasunduan namin ni Marvin. At siya naman po yung aalis para magtrabaho sa US. Hindi ka talaga nag-iisip, Chari. Sinasayang mo ang propesyon mo. Ang magandang oportunidad na hawak mo. Maayos ang trabaho mo bilang flight attendant sa Saudi. Tapos sasayangin mo para lang sa lalaking yon? Ma, gusto ko na pong magkaroon ng pamilya. Hindi ba kami ang pamilya mo? Sariling pamilya po, Ma. Magkakaroon ng anak. Chari, hindi ka namin pinag-aral ng mama mo para lang magpakatanga! Bakit? Ano po bang problema, Papa? May mali po ba sa desisyon ko na mapagbigyan yung gusto ni Marvin? Papa, mag-asawa na po kami. Anong asawa? Hindi kayo kasal. At hindi ka niya maaaring pakasalan. Pero nagmamahalan po kami. At isa pa, matagal na po siyang hiwalay. Separado na siya sa dati niyang asawa. Kahit na, kasal pa rin siya. Wala na pong pakialam sa kanya yung ex-wife niya. Lumalabas ka pa rin isang kabit. Isang kirida. Ma, wala nang namamagitan sa kanila ng dati niyang asawa. Kahit pa, hindi pa rin kayo maaaring magpakasal. Kaya nga heto ang kinabagsakan nyo, ang mag-live-in. Wala kayong basbas ng simbahan at anong tawag sa magiging anak nyo, ha? Bastardo? Bastarda? Chari, hindi ganyang buhay ang gusto namin sa'yo. Kaya anak, mag-isip-isip ka. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Ma, wala akong pakialam kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Mahal ko po si Marvin. At siya ang gusto kong makasama. Salamat, mahal. Kahit hanggang ngayon tutulang parents mo, pinipili mo pa rin ako at pinaglalaban. Mahal kita. Yun ang dahilan, Marvin. Promise ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka at patutunayan ko rin sa parents mo na mali ang iniisip nila tungkol sa akin. May doubt kasi sina Mama at Papa na hindi ka magiging mabuting asawa. Kasi nga, nagkahiwalay kayo ng ex-wife mo. Iba na ngayon, Chari. Mas matured na ang isip ko. Mas alam ko na kung ano ang priorities ko. Kaya nga gusto ko, ako na lang ang aalis para magtrabaho at ikaw na ang maiwan dito sa Pilipinas. Lalo na ngayon nagdadalang tao ka na. 2 months ka ng buntis, Chari. Marvin, basta, pangako, narito lang ako sa tabi mo. Salamat, Chari. At promise ko naman, magsisikap ako. Dahil itong pag-a-abroad ko, para sa mga pangarap natin ito. At sa magiging baby natin. Alam ko yun, Marvin. Pero, nasasaktan ako na may hinanakit sina Mama at Papa sa akin. Hindi nila tanggap ang desisyon ko na magstay dito sa bansa at hindi na babalik ng abroad. Siguro, naiisip nila na malaki ang mawawala sa kanila. Wala ka na kasing trabaho kaya hindi ka na makakatulong sa kanila.
hindi ka na makakapagbigay gaya nung nagtatrabaho ka pa sa abroad. Naiintindihan ko naman sila sa bagay na yun. Pero sana matanggap rin nila yung desisyon ko at kung anong buhay ang gusto ko. Dahil sa tingin ko, walang mali roon. Huwag ka mag-alala. Tutulong pa rin tayo sa parents mo. Kapag nakaalis na ako, ano mang maipapadala ko sa'yo, bigyan mo rin sila. TLC. Hindi ko hanggang ngayon parang palaisipan sa akin kung bakit gano'n ang treatment nila sa akin. Kung Kung palaisipan, hindi palaisipan yan. dahil ba sa, alam mo yun, malaking napostol na yung financial nila na hindi na ginawa yung buhay, ganun. Or dahil talaga doon sa situation. How do you understand them? Tama? Mm-mm. Ikaw man, ikaw man, Marvin, na mayroong poso sa likod bahay. That every time na kailangan mo ng tubig sa tapayan, malapit lang hasalukan, at tanggalin yung poso niyan, and then, diba, para magkaroon ng tubig sa tapayan, sasalo ka sa kabilang barangay, you will feel bad about it. Mm-mm. Tama? Tama. Tama? Tama. You have to understand them. Tsaka, nung una, Ay, ba't di ka tumulong sa kanila? tumutulong naman. Kumbaga, ngayon, nagpapadala ako sa kanila monthly. Nung nandun pa ako sa abroad, nagpapadala ako monthly. Pero, kumbaga, bahala na siya yung misis ko na kunin mo yung tutulong niya dito. Well, ganoon naman dapat. TLC. Ate, ang dami naman itong mga imported goods na dala mo. Yan ang laman ng balikbayan box na pinadala sa akin ng Kuya Marvin mo. Ang bait talaga ni Kuya. Ma! Halika! May mga dala si ate. Ipinabibigay daw ni Kuya Marvin. May mamahaling tela na para sa inyo. Pwede mo tong ipatahi. May mga t-shirt din para kay Papa. Siyempre, may mga pampabeauty naman para sa akin. Salamat naman at naalala niya kami. Oo, Ma. Yun nga ang kabilin-bilinan ni Marvin eh. Na pagdating ng package, dalhan ko po kayo dito. Saka Ma, may kasama pa yung mga yan. Eto po. Pera, galing po sa kanya. Bakit? Hindi naman ako humihingi sa kanya. Ma, bigay po ito. Kaya kunin niyo na po. Ma, huwag ka nang mag-inarte. Kunin mo na. Ikaw rin. Baka lumabo ang mata mo kung tatanggihan mo yan. O kaya, sa akin na lang ate kung ayaw ni Mama. Oy, tumigil ka nga, Lori. Wala akong sinasabing ayoko, no? Magkano ba yan? $200, Ma. Ma, ayos na yan. Yung para sa akin, Ma, huwag mo kakalimutan ha. Dapat may porsyento ko dyan. Naku, magtigil ka nga. Puro pera ang nasa utak mo, Lori. Iyang pag-aaral mo ang atupagin mo at nang makatapos ka na. Para makapag-abroad ka at makatulong sa amin ng papa mo. Kasi yung ate Chari mo, wala na tayong maasahan sa kanya. Nag-abot pala si Chari sa'yo? Oo, Pablo. Ipinabibigay daw ni Marvin. Para saan yon? Suhol? Siguro, dahil alam niya na di natin siya tanggap para kay Chari. Kung hindi agad nag-asawa si Chari, hanggang ngayon ay nagtatrabaho siya sa Saudi. Hindi ba riya ang matatanggap natin? Tulad ng inabot niya sa iyo kanina. At dahil sa lalaking yun, iniwan niya ang magandang trabaho sa abroad. At piniling manatili na lang dito. Kasalanan ito ni Marvin. At si Chari naman naging sunod-sunuran. Wala na tayong magagawa. Siya ang pinili ng anak natin. Hindi ko maintindihan kung ano bang nakita ni Chari sa lalaking yon. Sinayang niya ang mas maganda pa sanang buhay na naghihintay sa kanya, kundi maging sa atin. $7 p.m. na pala. Kailangan ko nang i-open ang laptop ko para makapag-Skype na kami ni Marvin. Tiyak, naka-online na yon. Kamusta na ang baby natin, Chari? Heto siya, Marvin, oh. Tingnan mo sa monitor ng laptop mo. Ang laki na niya, di ba? Ay, oo nga. Hello, Angelo. Hello, baby. Eto si Daddy.
Uy, nakatingin siya sa'yo, Marvin. Naku, miss na miss ko na siyang mayakap, Chari. Siya lang? Uy, syempre pati ikaw. Kayo ng baby natin. Sa first birthday ni Angelo, uuwi ako. Tuparin mo yan, ha? Hihintayin ka namin. Oo, promise ko yan. Syempre, no? Dapat buo ang pamilya natin sa special day na yon. Saka, gusto ko pag uwi ko dyan, maasikaso ko na rin yung nabanggit ko sa'yo. Ano yun? Yung annulment ng kasal ko, para matupad na yung plano nating dalawa. Baka sakali, kapag kasal na tayo, magbago ang tingin sa akin ng parents mo. Pa, heto may pasalubong ako para sa inyo. Sapatos po, tsaka itong perfume sana magustuhan po ninyo. Sige, baba mo na lang dyan. Ma, heto po may alahas akong dala para sa inyo. Bagay po sa inyo tong hikaw at kwintas. Itabi mo na lang muna. Pahiram nga muna nitong apo ko, Chari. Kakargahin ko muna. Miss na miss ko na tong si Angelo eh. Makulit na po yan, Ma. O apo, gusto mo sa lola, di ba? Doon tayo sa salida. Doon tayo maglaro. Sasama ako sa inyo. Gusto ko rin makalaro ang apo ko. Ay, Chari, ganun pa rin sila. Hayaan mo na lang. Ay naku, Kuya Marvin. Talagang ganyan ang nagkakaedad. Maraming drama sa katawan. Kaya deadmahin mo na lang sina mama at papa. Teka, ano nga palang pasalubong mo para sa akin? Ako, hindi ko yan dededmahin. Heto, may pabango rin akong dala para sa'yo, Lori. Tsaka bag na rin, meron. Ah! Hermes bag, Kuya? Herpes bag. Pinaglumaan ng mga may herpes. Kuya Marvin, corny lang joke mo. Pero kahit ano pang bag yan, basta imported at Tatak USA, pasok na pasok yan sa get-up ko. Hindi ka pa ba matutulog, Marvin? Ang baby natin, kanina pa mahimbing. Chari, hanggang kailan ba ako maghihintay? Naiinip ka na ba? Nasasaktan ka ba sa treatment sa'yo ni na mama at papa? Ayoko na ibang tao ako sa paningin nila, Chari. Inilalapit ko ang loob ko sa kanila. Gusto kong matanggap nila ako pero umiiwas sila. Sila ang lumalayo. Nakikita ko yon. Ako man, naghihirap din ang loob ko sa ginagawa nila sa'yo, Marvin. Paulit-ulit na rin akong nakiusap na bigyan ka ng chance. Pero, hindi ko sila mapipilit. Siguro, darating din ang tamang panahon para mangyari ang bagay na pareho nating hinihintay. Chari, hindi naman ako masamang tao. Pero bakit nahihirapan silang tanggapin ako? Dahil ba inagaw kita sa kanila? Dahil ba nasira ang maganda nilang pangarap? Dahil mas pinili mo akong makasama kaysa ipagpatuloy yung magandang oportunidad mo sa ibang bansa? Pakiramdam ko kasi, isa akong kontrabida na sumira sa mga plano nila. Dagdagan mo na lang sana ng pag-intindi sa kanila. Hindi ako bahagi ng pamilya ninyo. Ganun ako kung ituring ng parents mo. Pagpasensyahan mo na rin sila. At kung nasasaktan ka, higit ako nasasaktan, Marvin. Nakikita ko ang paghihirap ng loob mo. Kung paano ka nagsisika para tanggapin ka ni na mama at papa. Pero ako naikiusap ako sa'yo, Marvin. Huwag ka sanang magsasawa. Huwag kang mapagod para mapalapit sa kanila at makuha ang loob ng mga magulang ko. Dahil yun ang lagi kong pinapanalangin at pinapangarap na matupad. Ang maging okay kayo. Yung ituring ka nilang hindi ibang tao, kundi pamilya. Isang anak na pinagmamalasakitan at minamahal. Huwag kang mag-alala, Chari.
Kung kulang pa ang effort ko para matanggap nila ako, dodoblehin ko yun. Para sa'yo, para sa anak natin, para sa pamilyang binubuo natin. Ano ba ang sabihin nila? Ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil namahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita. TLC. The Drama Special. Kabisyo, kapwa, Mama Tanya, hindi po issue dito ngayon yung kasal o hindi kasal, nagsasama o hindi nagsasama. Ang totoong issue po dito ay yung hindi matanggap ng magulang ni Chari na mag-aasawa o nag-asawa na ang kanilang anak. Oo, maaaring sa una ang doubt nila sa iyo, Marvin, separado kang tao at ayaw nilang mangyari sa anak nila yon, na baka dumating yung araw na ganun din ang maging kahinatnan nyo ni Chari. Pero habang gumugulong yung storya, nakita ko naman na you're doing your best to win her parents' heart. Nakita ko na hindi mo ginusto na masira ka sa unang pag-ibig mo and you're trying to make it right. Saludo ako sa iyo, Dan Marvin, pero don't worry again, hindi naman ang pagkatao mo ang problema eh. Hindi ikaw ang problema, kundi silang magulang ni Chari. Dahil ang core problem dito, kabisyo kapwa, no, hindi ang pagiging separado mo, kundi ang pagkuha mo sa anak nila na nasasandalan nila sa kasalukuyan. Pagkuha mo sa anak nila na pinakikinabangan nila sa pang-araw-araw na gastusin nila sa bahay. Sa magulang po ni Chari, no, wag po sana tayo maging madamot.
na ipalasap sa anak ninyo ang tunay na kaligayahan. Opo, pinagtapos niyo po siya pero kailanman hindi obligasyon ng anak ang magulang. Ibig sabihin, kung hindi siya tumulong, pasensya po. Pero kung tumulong siya, di salamat po. Pero narinig naman natin na hindi nagkukulang si Chari sa kanyang magulang. So ano po ang kinatatakot ninyo? Hindi naman porke mag-aasawa na siya, mawawala na kayo ng sustento. Hindi niyo naman siguro pinalaki ang anak ninyo ng ganoon. Dapat nga, maging masaya pa kayo dahil maaaring madagdagan pa ang taong tutulong para sa pang-araw-araw ninyo. Hindi naman siguro madamot si Robert at kung na-experience nyo po yung buhay may asawa, hayaan nyo pong maranasan na rin ni Chari yun. Huwag po tayong maging madamot. Hindi naman kayo buhay forever na sasamahan si Chari hanggang sa kanyang pagtanda. It's a matter of pagtanggap na ang anak po ninyo ay darating sa puntong mag-aasawahan silang lahat. Pero hindi naman ibig sabihin na iiwan na kayo nito at pababayaan ng inyong anak. Again, wag po tayong maging madamot. Ngayon kay Marvin, gawin mo lang yung dapat mong gawin, patunayan mo sa kanila yung mga dapat mong patunayan, and for sure darating yung araw na matatanggap ka rin nila. Right. Tama ka dyan, Mama Christine. Alam mo mga parents, mga magulang, alam ko po na natural, lalo na dito sa parents ni Chari, alam ko po na natural na protektahan nyo ang inyong anak. Siyempre, magulang kayo Pero sa nakikita ko po kasi, hindi nyo naman pinoprotektahan lang ang anak nyo, si Chari, para sa kanyang kapakanan. Pinoprotektahan nyo din siya for your own benefit, para sa seguridad nyo sa pangangailangang financial. Sa pagkakaalam po kasi namin ni Cristindera, hindi po obligasyon talaga ng anak na suportahan ang magulang. Yung tulungan kayo, okay po yan, pero yung 100% umasa kayo at iparamdam nyo sa inyong anak na obligasyon yung tulungan kayo, mali po yan. Ikatuwa po natin ng mga parents kapag tinutulungan tayo ng mga anak natin dahil tumatanaw po sila ng utang na loob. Pero wag naman po sana mga parents after nyong pag-aralin, isusumbat nyo sa kanila na dapat buhayin nila kayo dahil pinag-aral nyo sila. Maling attitude po yata yon. Hindi ko po naman sinasabi na wag tumulong ang anak sa parents, no, Mama Christine? Yes. Siyempre, masaya pa rin yung nakakatulong ka sa parents mo kasi nag-express ka ng pagmamahal. Pero ang sinasabi po ni Tanya Chinita, kung merong lalong higit na dapat sumuporta, ay dapat magulang sa anak, hindi anak sa magulang. Correct. Besides, si Marvin and Chari naman, nagsisikap Mama Christine na tumulong sa parents nila, sa biyenan niya. Kaya naman sana po, wag ipakita ang tunay na ugali dahil lang dito sa mga material na bagay. Kung meron po kayong bait pa sa sarili, bigyan pong konsiderasyon ang inyong anak at ang inyong manugang. Corrected by, at hindi po Robert Marvin, pasensya. Robert ba? Sabi mo? Ako, may nasabi akong Robert, may hangover pa ako sa kwento kahapon. Si Marvin nga. Totoo yun again, hindi po namin, sa mga magulang po na nakikinig ngayon, hindi po namin sinasabi ni Mama Tanya na, alam mo yun, hindi naman namin magnify na hindi responsibilidad ng anak ang magulang. Ang gusto lang namin sabihin dito nga sa kwento ni Marvin at ni Chari, ang nangyayari kasi parang, ano ba yung anak? Siya ba yung parang gatasan ninyo? Parang ganon? Na parang wala ba siya karapatang magmahal? Parang ang lumalabas kasi, nawalan kayo ng ng tagapakain sa inyo na parang feeling nyo kontrabida si Marvin sa buhay ninyo. Hindi po. Dapat nakita po natin na si Marvin isang karagdagan sa inyong pamilya na maaari nyo rin namang maging katuwang at saka, sa buhay. Oo, at saka mama, napakabihira po kapakabisyo nung manugang na tumutulong ka sa biyenan mo. Correct! Mostly kasi ang nangyari, most of the time, ang mga manugang, ang tingin nila sa biyenan nila ay letter B. B? Ano yung B? Buiset. Diba? Eto, buiset yung manugang dito. Kaya napakabait po ng isang manugang kapag tinutulungan yung biyenan niya. Kaya dapat, sana nga gano'n na lang tulungan na lang ng magulang si Chari o silang dalawa, i-guide sa relasyon na meron sila ngayon, na ipa-strong na sana kung ano yung naging past ni Marvin, sana hindi mangyari sa inyo ni Chari yun. Dapat supportahan na lang Kaya lang ito talaga parang, may nagsabi nga dito, bigyan ng 1 million yung magulang ni Chari. Salpa ka ng 1 million sa bibig. Now na!
Wag po tayo ganun. Kasi siguro okay, hindi natin maiwasan na kasi may mga magulang na na parang pinagatas kita nung bata ka, hindi mo ba alam na Pinadede kita, lumawlaw yung dede ko. Pinaaral kita, hindi mo ba alam na nangungutang pa ako nagpa 5-6 pa ako para lang may pang-enroll sa'yo? Tapos biglang mag-aasawa ka lang? Anong pakinabang ko sa'yo? Hindi po ganun. Obligasyon po natin yun bilang magulang na bigyan ng magandang edukasyon yung ating anak. Ngayon, kung halimbawa hindi ka tinulungan ng anak mo sa kabila ng ginawa mong kabutihan, wala po tayong magagawa. Pero hindi mo dapat isumba. Correct, di ba? Hindi naman porque pinagtapos kita tapos mag-aasawa ka lang. Ano po ito? Parang hindi kayo dumaan sa pagkabinat at dalaga, no? Kaya naman napakaswerte, Mama Christine, ng mga anak na talaga naman todo suportado ng magulang pagdating sa mga desisyon sa buhay, no? Talaga namang kahit ano yung maging gusto mo sa buhay, suportahan ka namin. Correct. Tsaka yung mga magulang na kahit hindi mo inaabutan, sila pa yung nagpupumilit, sige, wala ka ng baon, eto, yung gano'n. Correct, diba? Nakakaloka na parang, ang nakakalungkot lang sa part ni Chari, bigay siya ng bigay, parang, na-appreciate ba talaga? Wala akong sinasabing ayoko. Magkano yan? Wala akong sinasabing ayoko. Pakilagay sa wallet ko. Nasa kwarto, kunin mo. Diba? Kunyari pa si Mami, binabaliwala, pero pag alis ni Marvin, yes, shopping. Asa na yung shopping. Ay, ang ganda ng design, ang ganda ng tela, papatahian ko to. Mga ganyan, di ba? Nakakaloka. Tapos, ginagamit pa nila yung pagiging separado ni Marvin para lang, naghahanap sila ng butas. Si anak, Wala namang butas. Issue, correct. Nakakaloka. Tapos, may naloka lang ako na linya dun Yung sinabi ni Chari na, sabi niya kay Marvin, nasasaktan ka ba sa ginagawa nila papa at mama? Ang sarap sumagot kanina. Sasabihin ko sana, hindi, ang saya-saya nga let's party! Papuntahin sa kondo ang magulang ni Chari. Huwag magdala ng food. Yung food talaga yun hindi nasarapan si So yun po, again sa mga magulang po na nakikinig ngayon, kung nakikita po natin na masaya yung anak natin, at nakikita rin naman natin na okay naman yung lalaki, huwag na po nating pilitin na hanapan ng butas. Kumbaga, isuportahan na lang natin sila instead. I-guide. Diba? Kasi baka mamaya sa ginagawa nyo po ngayon, imbis na meron na, mawawala pa. Kasi nagtampo yung anak. Ano mas gusto nyo? Imbis na may dalawa ng taong magpa-provide sa inyo, mawawala pa yung dalawa. Yung apo nyo pa, mawawala sa inyo. Correct. So, isip-isip din po pag may time, huwag masyadong busy. Masyado kasing busy sa Candy Crush. Nakakaloka. Ay, nako. Sabi nga dito matatanggap din siya, maybe not now, in time. Pag matatanggap din yan kapag walang pagamot sa ospital. Pag may sakit na sila. Ay, kailangan ko yung manugang ka. Uy, wag na po nating antayin yan. Diba? Sayang naman yung mga panahon. Ang haba ng panahon na pwedeng magkaayos kayo tapos saka na lang last minute saka nyo ipapatawag yung manugang nyo. Ay, sige, tanggap na kita. Patawarin mo ko sa aking mga nagawa. Hindi ko sinasadyang ikaw husgahan. Tapos sabay tigok na last breath mo. Diba? Nakaluwa. Sayang yung panahon. Ay, nako. Kaya yan, manugang versus biyenan, sana po ma-break natin yung mga ganyang hindrances. Yung correct. Mga conflict sa biyenan tsaka manugang. Sana, maalis natin yung mga Filipino culture. May nabasa ako dito. Alam mo, Cristindera, sabi ni Ron Carael, alam mo, Cristindera, jackpot na ang magulang ni Charis kay Marvin. May allowance ka na, may alahas pa. San ka pa? Sino si Charis? Chari pala, mali na yung basa ko. Ano ba yan? Ikaw ba may sakit o ako? Nahawaan mo na ako. Charis, ang layo ng Charis. Kasi syempre, naisip ko si Charis Pempenko, di ba kasi you and me against the world din yun. Maipilit. Tsaka Marvin, di naman lugi kahit kailan yung taong bigay ng bigay. Babalik sa iyo yan ni Lord, promise. Correct, totoo yan. As in, totoo yan. At syempre, ang isang totoong test ng karakter ng isang tao ay yung nagiging mabuti pa rin siya sa mga taong correct. Hindi maganda ang treatment sa kanya.
Kasi hindi ko yung makukonsensya yung taong gumagawa ng masama sa'yo. Kunin na lang sila ni Lord. Agad-agad. So, yun nga po ang kwento ni Marvin. Mula po sa Tondo, Manila. Itinawag po last January 21, 2013. Oh! Si Monarch, in fairness. Galing siniseryoso. Siniseryoso. Ayaw magpatawa. Marami pa naman nag-aabang dito. Siguraduhin mo lang, Monarch, na maiiyak kami at hindi kami matatawa. Hala? Ano ba? Nakakaiyak naman kaya. Nakakaiyak kaya. Mga 10. Mga siyam nga eh. Hindi, magaling. Congrats sa mga gumanap. Sana nga sana Robert, ano ba yan? Bakit na Robert ako na Robert? Sino si Robert? Marvin, umayos ka. Hindi, patunayan mo lang, darating din yung araw na tatanggapin ka rin nila. Let's take it slowly but surely. Alam na po. Ang mga gumanap nga po bilang Marvin, wala iba kundi si Chico Loco. At syempre si Chari. Ginanapan po yan ni Rocky Terra. Gumanap naman bilang Dave, kundi si Rico Pañero. At syempre ginanapan naman ni Lala Banderas, yung kapatid ni Chari, si Lori. Si Lori, nakikay. May airpest bag na siya. May airpest. Gusto ko rin na airpest bag. Gusto mo na LV? Meron ako LV dito. Lumang bag. Marami ako nun. At syempre gumanap na Belinda, Mama Belinda, si Frenda ni Rocky Terra. At syempre gumanap na tatay, si Diego Bandido. At again, yan nga pang storya ni Marvin sa panulat po ni Gani Halamanan. Thank you! Syempre, maraming salamat din po sa ating musical scorer, Danny Frias. Sound engineer, Jason Sagun. Syempre, ang ating mahal na direktor, Direk Salvador M. Royales! Yay! Follow nyo kami sa Twitter. Mag-tweet tayo at Facebook. Hashtag nyo po TLC The Drama Special. At Christindera907. Facebook.com/Christine101 at Love Radio Manila. Alright. Syempre po si Tanya rin po at DJ Tanya Chinita sa Twitter. Tanya Chinita sa Facebook. Ganon din sa Instagram. Pakidamay na rin po ang Yes FM Manila na hinaman lang ulan niyo. May limit lang yung salita mo ngayon, Mama Tanya. Ayun, mga 1 minute. Muda ka na. Amim anin. Amim kalaplan. Alam mo. Yun na. Maintindihan mo rin yan. Ang pangit sa'yo parang kapring naging duwende. What's up na? Makatawa ka magasa. Naka-close lang yung bibig ko pag tumawa. Kasi puputok eh. Dinala mo ba yung nebulizer mo? Hindi, meron naman sa clinic. Umakyat ako kanina. Tipid-tipid pag may time? Tipid-tipid. Nabigat kaya. Mabigat dala yun eh. Tipid-tipid.com, para-paraan.com, ganyan. Sayang ang libre. Uy, pinapatawag nga ako ng doktor natin sa taas eh. Bakit? Meron daw akong sakit. Ano? Sakit sa utak. Hindi naman nagagamot yun. Nahawa sa'yo, te. Matindi yung virus mo. Hoy, salamat po. Bukas ulit tayo magkulitan, magkwentuhan, magdramahan. Muli ako po mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Bebe Christindera. At ako naman po mula sa YesFM, ang Tanya niyong lahat. Tanya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upuang dramahan. Isang upuang yamutan. Isang upuang iyakan. Kapag kaalauna na, drama na. Bye-bye! Bye-bye, kapwa. Uy, kinig-kinig pa rin Kinig. TLC The Drama Special.